umaga po sa bawat isa. Dito, din po sa ating mga suki po sa FB Live. Magandang umaga po. Of course, hindi natin makakalimutan natin po ang ating Panginoon ng isang good morning po, Lord. Morning! Morning! Craving for God. Sa maghapong pagtatrabaho po ng isang pagkaraniwang manggagawa, pag-uwi niya sa kanyang tahanan, dahil sa kapaguran siguro, ang daming hinahanap ng kanyang katawan. Ako, na-experience ko na rin to. Every time na uuwi ka, haggard ka. Gusto mo, maupo na lamang sa isang sulok, manok ng TV. Dahil siguro sa kapaguran ng ating katawan. Well, of course, ang hinahanap ng kanyang katawan ay ang kalinga ng kanyang asawa, ng yakap, ng kanyang mga anak. Pangalawa is craving for food na niluto ng kanyang misis. Kasi hindi po pwedeng pantayan ang nilutong bahay ng kanyang asawa sa luto sa kantin. So kaya nga, an ordinary employee, whenever he gets home, nagkikrave siya ng pagkain niluto ni misis. At pangatlo, there is no place like home. Di ba? Kahit ako po, kahit na muwari pupunta ka sa isang magandang lugar, pero yung bahay at bahay mo pa rin ang iyong hanap-hanapin eh. Iba yung comfort mo kapag nasa bahay. Sa lahat ng ito ay hindi pa rin mapupuno ang kanyang kaligayahan. Kahit na po nakuha na niya yung mga minimiti niya, yung kinikrave niya, pag-uwi niya. Sa lahat ng ito, at the end of the day, kulang pa rin. Hindi pa rin todo-todo yung satisfaction. Same is true sa mahabang panahon ay kumisa ng isang tao, nagpakasasak sa kalayuan ng buhay, lahat ng bisyo, tinikman, alam niya ang lasa ng mga ito. Natikman niya ang lahat ng luho sa digma. Pero at the end of the day, isa lang kanyang mararamdaman din, may kulang pa rin, may hinahanap pa rin. Ganon din kapag ang tao ay sobrang nagpakadaluhasa, kinarir ang negosyo, kinarir ang trabaho, at nakuha niya ang pinaka-ambisyon niyang yumaman, maging successful sa buhay. Pero at the end of all this success, may hinahanap pa rin siya. Para pa rin may kulang at hindi pa rin na-satisfy. Alam niyo po, hindi makontento ang isang tao. Kahit na marami na siyang achievements, marami na siyang pera, maipon, hindi pa rin masasatisfy. Wala po. Hindi ko sabihin ang target ko ay 1 million. Pag nakuha mo na yung 1 million, hindi pa rin sapat. 2 million na lang, sige na. Sasatisfy na ako. Pero sabi ko lang yun eh, kapag may 2 million ka na, 5 million na. Wala pong kasapatan yung nakikita natin sa mundo. Hindi pwedeng maging kasapatan yun sa buhay. Masasabi mo, okay na, masaya na ako. Okay. Sa isip lang natin. Ang sabi po dito ni a certain Blaise Pascal, and I quote, sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man. Take note that of each man, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God the Creator made known through Jesus Christ. Ang sabi po sa Tagalog, sa bawat puso daw ng bawat tao, kapag sinabing bawat tao, hindi pinipili. Hindi sinabing sa puso ng isang banal na tao, hindi. Sa puso ng isang righteous man, hindi. Sa puso ng isang makasalanan,
sa lahat ng puso. Huwag mong sabihin yung puso mo yung iyong nakaraan ay punong-puno ng kasalanan. Hindi ka kasali dito. Hindi po. Ang sabi dito, sa bawat puso ng bawat tao ay mayroon daw tuwang. Mayroong vacuum. Mayroong maliit na vacuum sa puso natin na wala mong makakapag-satisfy dito. Walang makakapuno. Hindi ito matutugunan ng anumang bagay na makikita mo sa mundo. Pera, bahay at lupa, travel, anything, you name it. Yung asawa mo, personal mo, nung binata ka na pangasawa mo, hindi pa rin. Walang makakapag-feel doon sa vacuum sa puso ito. Sa sabi dito, kundi ng Diyos lamang sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Siya lamang po. Siya lamang ang pwedeng mag-satisfy dun sa longing ng puso natin lumigaya at magkaroon ng galak sa puso at kapayapaan. Only our Lord Jesus Christ can feel that emptiness na dun sa vacuum na yun. May ilan na sinubukang punuin ito ng kayamanan. Iniisip nila kung marami lang akong pera, sasapat na. Pero kahit pinakamayayaman po, nakakaranas pa rin ng kalungkutan. Actually, matagal ko na sinabi ito, kung titignan mo, i-google mo, sa mga nag-suicide po, sa mga nag-depress, kamunti na rin mahirap. Halos mayayaman po yung mga, di ba, marami ng mga artista nagpatiwakay. So, hindi ibig sabihin na sobra-sobra na, bilin na yung pera mo. At tulad ng isita natin dito, ay nasa iyo na yung kapayapaan ng buhay. Hindi po. Actually, mas prone sila. Mas may tendency sila na mag-depress. Hindi natin alam yun kasi hindi tayo mayaman. Sila lang ang nakakalam noon. Actually, merong isang may-ari ng isang mall, a billionaire in the States, sa amin po. Sabi nung nag-interview sa kanya, how does it feel to be one like you? Like a billionaire? Ang sad to say po, ang sinagot po ng billionaire, it's nothing there. It's nothing there. Tayo, ina-ambition natin, yung mismo billionaire, ang sabi niya, wala. Empty. See? So, hindi po pera, hindi mga luxury cars. Hindi po yun. Darating ang panahon, luluhatin sila. Gaya natin. So, hindi pa rin pwedeng magbigay ng satisfaction. Tama po yung sinabi ni yung pinsan po ni Piolo dito. Mas pala kami. May ilan na hinanap ito sa kasiyahan. Sabi ko nga kanina, alak, bisyo, aliwan. Ngunit, pampalipas lamang po ng oras. Siguro, sasaya ka lamang. Matagal na yung 5 oras. Then, bumabalik din po yung pagkauhaw. Bumabalik din yung kalutuman. Sa loob-loob po ang pinag-uusapan dito. You will still feel emptiness kahit na araw-araw pang nasa good time. May ilan sinubukang punuin ito ng relasyon. Ang sabi nila, kung may tamang tao lang sa tabi ko, magiging buo na ako. Ngunit kahit ang pinakamabuting relasyon ko ay hindi ko makakapag-satisfy sa isang tao. Very sad to say po. Ang sabi po ng pinakamarunong na tao na si Solomon, sabi niya sa Ecclesiastes 1:8, sa Tagalog, mga aral, 1:8, ang sabi niya, lahat ng mga bagay ay nakakapagod daw. Higit sa masasabi ng tao. Sabi, higit doon sa sinasabi nilang
Okay dito. Mag-enjoy ka dito. Magpapagod ka lang. Yun ang ibig sabihin ni Solomon. Sabi dito, ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tenga sa pakikinig ay walang kabusugan. Yung aking walang kamatayang kwento ng cellphone. Gusto niyo marinig? Sino yung mahilig ng pabago-bago ng cellphone? Pagbili-bili, magpag-iipunan. Meron ng iPhone, ano yung latest ngayon? 17. O bibili na siya ng iPhone 17. O, nasa daan pa lang, inaamoy-amoy na yung box. Bago naman ang box ng iPhone 17. Pag uwi niya sa bahay, bubuksan dahan-dahan. Baka malungkot yung box. Siyempre, babalik sa box yun mamayang gabi. Pag alis ng iPhone 17, titingnan-tingnan muna. Diba? Muli, aamoy na naman. May amoy. Sarap. So, gabi, hindi basta-basta iniwan kahit saan. Meron siyang isang unan na pinili para lang doon sa iPhone 17. Obsessed talaga. Katawan niya kung kakaunan. So, ginawa niya yun siguro 3 days, 4 days, 5 days. After 2 weeks, kumustahin mo yung cellphone. Hinahanap na kung nasaan. After 1 month, wala na rin. Parang ordinary na. Nagasgas na. After 3 months, uy, may bago na namang labas. iPhone 18. Nasaan yung iPhone 17 na inuulan mo? So, what I mean to say is, lagi tayong naghahanap at naghahangad ng hindi, pero hindi kailanman masisiyahan tayo sa mga ito. Sad to say, this is reality, real talk. Ito po yung katotohanan. Huwag nyo ang hangarin na yung bago mong kotse ngayon, habang buhay kang bibigyan ng joy niya, ng happiness na. Hindi po yun. Kailanman, walang kasiyahan at walang kasapatan kung wala ang Diyos. Only the Spirit of God can fill in that vacuum in your heart. Katulad ng ating binasa kanina. Nothing in this world can fill that vacuum in your heart. Ang pinupuno mo kasi ang panlabas. Kasi panlabas ko, sandali lang yan. Panay bagong cellphone, bagong kotse, bagong gadgets, bagong bahay, bagong damit. Di naman yun ang may kulang kasi. Hinahanap mo yung joy, hindi naman yun ang magbibigay ng joy sa iyo, yung panlabas. Sa loob mo ang may kulang. Hindi mo lang alam. Naghahanap ka ng satisfaction, kuha ka ng mga bagay-bagay para masatisfy ka. Yung sinasatisfy mo, yung panlabas mo eh. Yung kulang mo nasa loob. Ewan mo ba? Amen. Alam niyo, yung kulang yung nasa soul. Nasa kaluluwa. At yun ang kayang punuin po ng Diyos. Kaya nga kahit anong material things po, huwag mo nang hangarin. Look for the deeper one. Yung mas malalim na pagkakaloob ng Diyos sa iyo. Sabi po sa Matthew 5:6, sabi po ni ang Panginoon dito, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Sabi sa Tagalog, mapapalad daw ang mga nagugutom at nahuuhaw sa katwiran. When we say, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, righteousness is our Lord Jesus Christ. When they are hunger and thirst for the Lord and His Word, God will fill them. Hindi po maramot ang Diyos. Nakikita niyo yung kahuawan mo, kauhawan mo, kagutuman mo, and God will fill that vacuum in your heart. Siya yung magpupuno, hindi po yung mga bagay na
iniisip mo, kaya na sinabi ko kanina. When you are longing for righteousness, you are longing for God. Yun lang po yun. You are craving for God. Yun ang ating titulo. Napagtanto mo na hindi sana mo bagay sa mundo, pera, material things, power, success, in careers, ang pupuno sa pagkatao mo. Pupuno sa kulang na nadarama mo. You can only find that in the presence of our Lord Jesus Christ. He alone can fill all the emptiness you are longing for. Just as our bodies crave for food and water, our soul crave for God. Amen po ba? Amen. Kung ikaw ito ngayon, pinag-usapan natin, I can say you are super blessed. Kung ikaw ito na nag-crave ka kay Lord, sa panahon ito, hindi ka nakakaawa. Kung sa panahon ito, nararamdaman mo yung emptiness, yung hindi ka masaya kasi kulang ang buhay, you are super blessed. Kasi hinahanap mo yung totoo magpapaligay sa iyo. So, our Lord Jesus Christ said here, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Pera, material things, vices, careers, relationship. But in all this, we will all fail. Yung joy sa loob ang hinahanap natin. When you long for God and you seek Him, you will find Him. And what He is His promise, you will be filled. Don't worry, you will be filled. Sabi po sa Psalms 42:1, si David po, alam niyo po si David, nagkasala siya sa Diyos. Pero, yung mga pagkakasala niya, natakpan po. Natakpan sa mata ng Diyos kasi totoo po yung puso ni David nung siya ay humingi ng tawad kay Lord. Talagang si Lord po, nung siya ay nagbago, nung siya humingi ng tawad kay Lord, nung siya nagsisi sa mga kasalanan niya, pinagharian ng Diyos yung puso niya. And one time, sabi po ni David sa Psalms 42:1, as the deer pants for the water, so my soul longs after God. Sa Tagalog po, ganito. Di ba yung usa po? Yung usa, pinag-usapan dito. Magalinhaga si David. Yung usa, patak-patak po yung usa. Maghapong patak-patak po yan. At nung nakakita siya ng baptis, ano yung may imagine sa isa? Talagang tatak po yan, talagang so thirsty. Craving for the water na maiinom niya para masatisfy siya. Ganun daw yung kaluluwa ni Saul, ni David. Ganun daw yung puso ni David. Kung paano daw ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, ganyan daw ang pananabik niya sa pananabik ng ganyang kaluluwa sa Diyos. And I told you, when you feel so empty right now, you are super blessed. Kasi, gaya ni David po, your soul longs after God. At wala na po mas titindi doon. So, dito po, sa ating pag-uusapan, may expound po ito, kayo mag-aalala. Mas malalaman natin, detalyado ang mensahe nito na pag-uwi natin. Pwede po natin paunin bilang bagong biyaya at pagpapalang ng albat natin ngayong umaga ito. In John 4, actually po, in John 4, this is our Lord's longest conversation with anyone. Basahin po ninyo yung New Testament, nakikipag-usap ang ating Panginoon sa mga tao. But in John 4, this is His longest conversation. With whom? With the Samaritan woman. Dito po sa ating kwento, hindi ko ba basahin isa-isa, dahil matagal yan. To make the long story short, isa-summarize natin. Dito po sa ating kwento, napilitan po, lisanin muna ng ating Panginoon ang Judea
kung saan kasama niya yung mga disipulo. Kasi marami nang humahanting sa kanila. Masyado nang naging popular yung pangalan Jesus. Kaya binalak po nila na magbakasyon muna sa Galilee. Kasi doon naman talaga yung kanyang bayan. Actually po, yung Samaria, iniiwasan ng mga Judean, ng mga Israelites. Although yung mga Samaria po, Israelites din sila, pero hindi na po nila sila, anong tawag doon? Hindi na sila itinuturing na kapatid. Actually, yung mga ibang mga Israelites, kapag pupunta sa ibang lugar, imbis na naman sa Samaria, nag-long cut. Shortcut yun papuntang Galilee. So si Jesus Christ, hindi niya ginaya yung ibang mga Israelita na ayaw nilang makita yung mga Samaritans. Nag-long cut sila. Kahit na mahaba yung paglalakbay, huwag lang nilang makita yung mga Samaritans. Pero si Jesus Christ po, hindi siya nag-long cut. Shortcut yung ginawa niya. So dito, binalak po niya na talaga, ito po talagang pinano ni Kristo. Binalak niya dumaan ng Samaria. While on their way, tumigil muna sa paglalakbay ang Panginoon sa Samaria at inutusan po yung kanyang mga disipulo. Pinaplano ng Panginoon lahat ng ito. Tingnan niyo mamaya, bakit pinano niya. Ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, punta na kayo sa Apo, sa Nili Apo. Maghanap naman kayo ng makakain natin. Kaya sa Pampang. Diba? Sa San Nicolas. So, lumisan po. Pero, nagtataka ang disipulo, hindi naman nakasunod sa Bible yun. Marahil, nagtataka yung mga disipulo, kung magpapahinga ang Panginoon, bakit noon ba? Kasi, noong oras na yan, katanghalian po tapat. 12 noon. Dapat, ang Panginoon, tumigil siya sa isang puno ng silong. Pero hindi. Tumigil siya dun sa harapan ng isang balon. Actually, yung balon na yun, that is the will of Jacob po. Si Jacob po yung gumawa ng balon na yan sa kanyang kapanahonan ng Old Testament. So, siguro nagtataka yung mga disipulo, ang dami namang malamig na pahingahan. But dyan ba, ang init dyan, walang halaman. So, dito po, kasi may katatagpoy ng Panginoon. Mayroon siyang ka-date. So, in verse 7, dumating na ang isang babaeng Samaritana. Ito na yung ka-date niya. Hindi alam ng Samaritana na babae na mayroon siyang ka-date. Only our Lord Jesus Christ knew na magtatagpo sila doon. At while yung Samaritana, kasi ang trabaho po ng Samaritana, mag-ibig ng tubig araw-araw. Siguro pinagbibili niya. So dito, sinabi sa kanya ni Kristo Jesus, nung nandito na yung babae at nag-iigib, kasi wala namang pag-ibig si Kristo. Wala siyang jar. Hindi ba yung jar? So sabi ni Kristo, bigyan mo ako ng tubig. Bigyan mo ako ng maiinom. Sa verse 9, sinabi ng babaeng Samaritana, paano mangyari na ikaw na isang Hudyo? Kasi alam nila sa itsura eh. Tulad natin, kapag nasa Maynila ka, nakatagpo ka ng isang tao, kapag mukhang kuripot, pinapag sila niya. Kapag mukhang mayabang, agilis yan. Pampakan niya. Ganun yun. Alam mo babae, joke lang po. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Meron din simple lang na kapampangan. Katulad po niya si Sir Grace. Full of grace. So, dito po, sabi nga ng babae, magpapatuloy ba natin? Okay. Sabi ng babae, si Mama. Bakit ka humingi na tubig sa akin? Isa kang, sabihin na natin, isa kang pagkasiyanse. Isa akong kapampangan. O diba? Kumbaga, naaalangan kong magbigay itong babae
sa isang Hudyo. Alam niyo po, kaya naging ganun, di ba, pare-pareho sa Muslims. Kasi, nung nauna pang panahon po, in-invade po ng mga Syrians ang Samaria. So, inalakan sila. Inalakan ng mga Syrians ang Samaria, katulad natin, maraming mga kisoy, isa, kasi may Fifth Avenue. Kaya ngayon, mukhang Mercano. Ganun lang nangyari. Di ba? Ito na lang. Puro Pilipina. Gandang Pilipina. See? Design. Maraming design doon, maraming design. So, hindi naman yan ang dahilan kaya iniwasan sila ng mga Hudi, mga tiga-Judea. Kasi, kung ano yung kalakalan ng Syrians, ginawa nila. Kasi iba yung mga Diyos-Diyosan ng mga Syrians. So, nagkaroon sila ng Diyos-Diyosan din. Nagpatayo din sila ng templo para doon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sila iniwasan. Hindi na natin katribo yan, yung sinasabi nila. So, the bad thing about them, these Samaritan people, sinamba na rin nila ang Diyos-Diyosan ng mga Syrians. Kaya nga, di na po sila naging katanggap-tanggap sa mga Israelites. Pero hindi po kay Jesus. Hindi sa atin. Dito po ay ipinakita po ng Panginoon. Actually, kung makikita ang ating Panginoon dito, tatawain siya ng mga Israelites. Gagawan siya ng issue. Ibabash siya sa Facebook. Tignan mo yan. Oo. Diba? Ba't makikipag-usap sa mga Samaritana? Pero dito ay pinakita po ng Panginoon na hindi katulad ng nakaugalihan sa Israel na hindi sila pwedeng makipamatok o makiusap lamang sa mga Samaritans niya. So dito po sabi, God's love, this love shown by our Lord Jesus Christ is a love crosses cultural, social, and gender boundaries. No one is beyond God's reach. Tao yung mga yan eh. Pariseo, may skriba. Actually, nagbabanal-banalan lang. Mas banal ako dyan. Kung ating kausapin mo, hindi po ganun ang ating Panginoon. No one is beyond God's reach. Kung sabihin, ang iyong nakaraan ay punong-puno ng kapalpakan. Ang iyong nakaraan ay punong-puno ng kasalanan. Wala kang ginawa sa buhay, kundi ang manghimasok, kundi ang gawa ng masama ang mga tao. Pero, this is God. No one is beyond His reach. This is God's love, crosses cultural, social, and gender boundaries. At lalo pang namangha yung babae nung sinabi ni Kristo, kasi sabi ni Kristo, tuwagin mo yung asawa mo. Sinusuntukan lang siya ni Kristo. Sabi ng babae, siyempre nahihiya. Lord, hindi pala Lord. Ginoo, sabi niya. 5 na po yung, hindi po asawa yung kinakasama ko yun. So, meron agad siyang sin of fornication. Pero sabi ni Kristo, alam ko na bago yung kinakasama mo ngayon, nagkaroon ka ng 5 asawa. What can we learn here? Our sins and failures don't disqualify us from God's grace. Kasi yun ang tingin ng babae sa sarili niya. Patapon na siya. Wala nang mag-welcome sa kanya. Wala nang ituturing siyang tao. Nakalimang asawa na eh. Actually, nung panahon yun, binabatog ng mamatay.
Hindi ko alam kung bakit hindi pa siya namatay. Siguro dahil nasa Samaria siya. Pero, in the law of Moses, matagal na patay ang babae nito. Bigat na hanggang mamatay. So, what can we learn here? Sabi ko nga, our sins and failures don't disqualify us from God's grace. Hindi po magiging rason. Hindi po magiging reason ito para talikuran ka ng Diyos. Hindi magiging rason para hindi ka abutin ang biyaya ng Diyos kung ikaw ay naging makasalanan. Jesus, when we encounter the Lord, He meets us where we are. Hindi yung hintay ka muna ni Lord, saka na, kapag nagbago nito, saka mo siya nakatagpo. Hindi. Sabi nga ng iba, Pastor, saan mo ako sasama sa church? Kapag nabago ko na yung buhay ko, sige, pupunta ko dyan. Mali po mentalidad yun, mali pananaw. Habang marami kang pupunta ka na dito, ang Diyos ang maglilinis sa iyo. Wala pong gano'n. Walang gano'n sa Biblia. Nililisip ko muna ito bago pinapuntahan Lord. No way. Hindi ka magiging malinis. Hindi ka magiging righteous. So dito, di na mahalaga kung ano yung ating nakaraan. Ito yung sinasabi dito. Kung bakit si Kristo nakipag-meet sa isang makasalanang babae. Ang mahalaga sa Diyos ay hinahanap mo na siya ngayon. Ang mahalaga sa Diyos ay ang iyong kauhawan sa Kanya at kagutuman sa iyong salita. When Jesus met this Samaritan woman, hindi niya pinamukha na siya isang sinner. Hindi yung nung sinabi niya sa babae na, alam ko, nagkaroon ka ng 5 asawa bago yung kinakasama ngayon. Hindi yung pangala yun. Hindi katulad nung parang sinasabihan siya na, hoy, wala ka ng pag-asa. Hindi. Sinabi lang ni Kristo yung parang makalaman ng babae na ang kausap niya, Lord. Na ang kausap niya, pwede siyang tanggapin. He is a Lord full of grace. He is a Lord na full of mercy, full of love. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi niya kinausap yung babae para lalong i-down. Hindi. Gusto niya iangat yung babae niyo ng oras na yun. And in verse 10, ang sabi po rito, and Jesus answered her, if you knew the gift of God and who it is that asked you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Sumagot si Kristo, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, sounds familiar po yung gift of God. Sino po nakakalam ng Ephesians 2:8 and 9? Ephesians 2:8 and 9 says, For by grace you have been saved. Saved, nakaraan na, nasave ka na. Tapos, not by your works. It is a gift of God. So, through your faith. Bakit? Bakit not by your works? Kasi, so that you cannot boast. So that you will not say, naligtas ako kasi mabuti akong tao. No. You have been saved by the grace of God. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Yun ang greatest gift po. Tuwing Pasko, sineselebrate natin yung Messiah, yung Jesus, yung sanggol na Panginoon Jesus. Yun ang gift na sinasabi nito. Sabi ng Panginoon, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa'yo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Kung alam mo lang na ito humingi ng tubig sa'yo, yun ang Diyos na magbibigay sa'yo ng tubig ng buhay. Kung alam mo lang kung sino ako, kung alam mo lang kung ano ang kaya kong gawin sa'yo, yun ang sinasabi ni Kristo. Kung alam mo lang.
Obviously po, kita natin dito, our Lord knows our deepest needs. Kung i-relate natin sa buhay natin. The woman came for physical water, but Jesus offered him living water. Yung sa loob, hindi panlabas yung sinasabi ko kanina. What we think we need is not always what we truly need. Kasi, inuulit ko na naman yung kanina. Para masatisfy tayo, gusto natin pera pa. Pero that will not satisfy your soul. Sabi nga dito ni Kristo, yung hinihingi mo, huwag yan. Kaya kitang bigyan ng buhay na tubig na kailanman hindi ka na, you will not feel thirsty again. Only God can quench the thirst of our souls. Quench sa Tagalog. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng quench. Magpawi. Kaya magpawi. Pawiin ang kagutuman at kahawan ng ating spirit. Only God can. Kasi kung ano po yung nasa loob, kaya inuuna ni Kristo, it will manifest your whole being. Kasi kaya naman tayong bigyan ni Lord ng kotse, bahay, pera pa. Kung yun ang gamot natin. Hindi. Alam ni Kristo, hindi yun ang gamot. Inumpisa niya sa loob kasi yung loob, kapag nalinis na yung loob, ito na sinasabi ni Sister Ria kanina sa ating introduction, kapag nilinis niya yung loob, it will manifest your physical body. Kapag nalinis na yung loob mo, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, nilinis na ng Panginoon, magmamanifest sa buhay mo. Magiging magaan ang lahat kahit na pagkatapos mong tanggapin ito, ganun pa rin ang sitwasyon mo, God sometimes will not change your situation. God will change you first. Kung paano mo, ngayon, kakayanin mo ng tanggapin. Ngayon, through your accept mo na yung buhay, lalo man ito pagbigay. Hindi ka na stress. At lalo hindi ka na madidepress. Yun ang pakay ni Lord. Yun ang pakay ni Lord. Ang bawat uminom daw ng tubig na ito mula sa balon ay muling mauuhaw. Katulad kapag uminom ka ng tubig na may asin, gusto pa. Lalo ka lang mauuhaw. Yun ang sinasabi ni Lord dito. And in John 4:14 it says, but whoever drinks the water I give them will never thirst. This is sinasabi ko. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Ito po, lalo pang pinalawak ng Panginoon, yung tubig na pwede niyang ibigay. Sabi niya, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay, ay hindi na mauuhaw kailanman. So, ito yung sinasabi kong satisfaction. Ito yung kanina pa natin kinukulit yung mensahe. Paano ako masasatisfy sa buhay? Hindi pera, hindi kotse, hindi gadgets. Ito yun. Kapag ikaw ay uminom ng tubig na ito, you will never thirst again. Ibig sabihin, you will have a satisfaction na hinahanap mo. Sana ay magiging isang buwan ng tubig mo sa buwan na walang hanggan, not only that. Pagkakalupay na sa iyo, hindi lang buhay dito sa lupa, maging yung buhay mo after this very short life. Kaganap po lahat ng tubig na ito. Hindi lang yung buhay dito na may kagalakan at kapayapaan, kundi yung buhay after this very short life. Yun po ang eternal life. Like many of us, pinipilit natin i-quench o pauwiin yung thirst natin sa ibang bagay sa maling balon. Sa maling balon. Nakakala natin ay magbibigay ng satisfaction, but the water that the Lord offers
Yung tubig na magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. In John 4:15, it says, the woman said to him, ito po, kaya sabi ko, mahaba yung conversation na yan. Makulit na babae. Sir, give me this water. Naging excited siya. Actually, literal pa rin yung pagkabasa niya. So that I won't get thirsty again and have to keep coming here to draw water. Siguro, napagod na siya sa araw-araw na pag-ibig. Kaya sabi niya, Sir, give me this water para hindi na ako mapagod uli. In John 4:19-20 says, Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Yan, nag-iisip na yung babae. Hindi mo, alam niyo yung kasaysayan niya. Tapos ngayon, magbibigay pa siya ng living water. So, nakapag-conclude na dito ang babae at ang sabi niya, I can see that you are a prophet. Propeta ka. Our ancestors worship on this mountain. But you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. In John 4:23-24, ang sabi po, yet a time is coming, sabi ni Kristo, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Kasi po yung babae, alam ni Kristo, nag-worship sila sa mga imahe, sa mga larawan. Kaya nga ba, sinasabi ni Kristo dito, these are the kind of worshipers na gustong-gustong nakikita ng Ama. Yung mga taong they worship the Lord in spirit and in truth. Kaya nga ba dinugtong dito ni Kristo, God is a spirit. And His worshipers must worship in the spirit and truth. Kailangan yung mga nag-worship sa Diyos, hindi nakamulagat yung mata. Ano nakamulagat sa Tagalog? Nakabilat ang mata. Kaya ba sabi ni Kristo, I think in Matthew 6, sabi niya, when you pray, you go into your room and close your eyes. Kasi pag nakabukas yung mata mo while praying, ang dami mo makikita. Ang dami mo magagawang Diyos-Diyosan. Kapag ikaw nag-pray, nakaharap sa electric fan, baka yun nasa bahay mo. Kasi sabi ni Lord, worship God in the Spirit. Where is the Spirit? When you close your eyes, you will see the Spirit of God. You won't see anything. It's only the time you can worship God. When you don't see even yourself, yun ang tunay na worshipers na hinahangad ng Diyos. Worship the Lord in spirit and in truth means i-worship mo si Lord sa katotohanan. Kasama ng Biblia, paano totoong pag-worship. So dito po, sa next verse, natatapos na po tayo. In-overtake ko na. Ang sabi dito, the woman said, in verse 28, tumakbo na yung babae. Kasi, ano na siya? Puspos na siya. Punong-puno na siya. Yung kanyang emptiness na wala lahat. Hindi niya mapigilan. Masyado siya naging excited. Overwhelmed siya. Habang kinakausap siya ni Kristo. Iba kapag kinausap ng Diyos, kapag naka-encounter mo si Lord, iba po, walang katulad. Kaya yung babae nito, she left her job. She left her job. Iniwan niya yung jar niya, bagamat yung jar, napakahalaga sa buhay niya. Doon siya kumikita eh. But he left the jar. And the woman went back to the town and said to the people, come! Nag-anyaya po. Ayaw niya siya lang ang mag-bless. Ayaw niya, overwhelmed siya. Parang si sister. Sabi siguro, overwhelmed po. Hindi niya malaman na ganyan gagawin. Ayaw ko ito. Ayaw ko ito lang ko mag-isa. Gusto ko,
i-share ko sa iba ito. Gusto ko, mapagpala din sila. Ganyan po. Iniwan niya yung jar. Bagamat napakahalaga, pero may nakita siyang mas mahalaga. Hindi yung jar. Araw-araw kasama ko yung jar. Dito ko kita. Dito ko lahat-lahat. Pero I don't care. Nawala ng halaga yung jar. Sa pagkikipag-usap niya sa Panginoon. She left the precious jar. Tayo po, kung i-relate natin sa buhay natin ito, when we encounter the Lord, it will have something. What is your jar? Meron po tayong kanya-kanyang jar. Siguro yung jar ng iba, siguro maling trabaho na mayroong focus. Siguro mayroong under the table, million. But when you encounter the Lord, never mind these millions, iwan mo yan. Like the Samaritan woman. It can be a relationship. It can be a bad relationship. Iwan mo yan. You encounter the Lord. Hindi pala yung karelasyon ko yung pupunod sa akin. Kaya naman, araw-araw, mainit ang ulo ko. Araw-araw, stress ako. Araw-araw, problematic ako. Hindi ikaw ang pupunod sa akin. Not Christian. You can live the child, your own child, and meet Jesus. At tayo po mga naka-encounter kay Lord, tumanggap sa Kanya. We will not just sit there and attend the service every Sunday. Like this woman, a Samaritan woman, maruming babae, pero nung nakilala niya ng Kristo na nagbigay ng satisfaction sa kanyang puso, we share it. We share the gospel. Hindi tatawagin natin ngayon. Don't just sit there and wait for 6 days again and again in our worship place. Monday to Saturday, mayroon kang time like this woman. Be excited to share the gospel. Be excited to share the Jesus you know now. Para sila rin, matigal na yung paghahanap nila po, maawa din tayo sa kanila. Kung ang Diyos pinahabagan po tayo po ay mahabag din sa kanila by sharing the gospel, by sharing this living water na pwede nilang itong i-claim sa buhay nila. The same Jesus Christ na naka-encounter mo, the same Jesus Christ na naka-encounter ng maruming babaeng ito, is the same Jesus Christ na dadalhin mo sa kanila, sa iyong tatay, sa iyong nanay, sa iyong ate, sa iyong kuya, sa iyong pinsan, sa iyong BFF, sa iyong dawarkads. The same power of Jesus Christ ang haharap sa kanila. Hindi ka. Instrumento ka lamang. Hindi ako marunong magsalita, Pastor. The Lord will guide you. The Lord will be with you. Okay? You know, this Samaritan woman, pakikilala ko lang po sa inyo in 1 minute. She belongs to the outcast group. Mga binabaliwala sa sosyedad, mga patapon. Hindi lang mga Hudyo ang nagre-reject sa kanya, maging yung kapwa niya, Samaritano, ang nire-reject din siya. Sa palagay ko, pinagmamarigas pa yan. Dahil naka-anim na asawa eh. Pero one thing is amazing. Dinaraw siya ni Lord. Hindi natin katulad si Lord. We bash people. We kick people. We downgrade people. Not our Lord. Hindi po aksidente, hindi nagkataon na padaan lang si Kristo dahil nauho siya. Hindi. Pinlano ni Lord. Kinatagpo siya, sinadya siya. Tayo rin po.
Di lang magkakapareho ng kapalaran, pero one time sa buhay natin, di naman tayo nagkakalayo sa kanilang ito. Pero tayo rin, hindi lang dinalaw ni Lord, hindi po pa. Can you say thank you, Lord? Thank you, Lord. Talikuran ka man ng lahat, katulad ng Samaritan woman. Mayroong Diyos na tatanggap sa iyo. Mayroong Diyos na tatanggap sa mga kamalian mo. Mayroong Diyos na tatanggap sa mga kahinaan mo. Mayroong Diyos na tatanggap sa kawalan mo ng diskarte sa buhay, sa kabubuhan mo. Mayroong Diyos na tatanggap sa iyo. Ito po yung nabanggit natin kanina sa ating mensahe. Kapag marami ka ng pinagdaanan, wala namang dinalalaman sa iyo si Lord. Alam niyo po ang lahat. Pero ano magagawa mo? Mahal ka niya. Darating ang oras, katulad ng Samaritan woman, mararamdaman mo ang kagutuman ng Diyos. Kagutuman mo sa Diyos. At kauhawan mo sa kanyang salita. At hahanapin mo siya. Sabi ko nga, if you are this right now, you are super blessed. In Jeremiah 29:13, it says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kapag hinanap mo siya, ay matatagpuan mo siya. Kapag hinanap mo siya ng buong puso. Katulad mo ngayon, bakit ka ba nagpapatuloy na nag-attend? Pag ilang beses na ito, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Why did you continue? Di ba dahil hindi po ka ng Diyos? Sure po yun. At yan naman po talaga ang backhanger sa iyo. In Luke 19:10, it says, for the Son of Man, for Jesus Christ came, not to condemn you, not to punish you, but He came to seek and save the lost. Sapagkat ang Panginoon ay dumating upang hanapin ang mayayaman, hindi siguro. Kahit walang mayaman sa church natin, okay na tayo. Dumating siya upang hanapin ang mga marunong, ang mga sikat, hindi siguro. Yung mga banal, hindi siguro. Church is never a museum of holy people. A true church is a hospital. Kung saan nandun yung specialista na kayang gamutin yung mga taong inaamin sila ay may sakit. Yung mga taong gustong magpagamot, magpalinis, magpa-cleanse. Puntahan nila ang church. Hindi po katulad ng marami, ng mga ilan, mga pariseo at eskriba, ang church ay museum ng mga holy people, not our church. The church, the Servants of Christ Ministry Church, will remain like a hospital. Will remain a hospital for the sick, for the sinners, for the outcasts. Are we blessed? Amen. As I close, last verse, sabi ko ni Kristo, after all, na lahat ng sinabi niya, yet to all who did receive me, to those who believe in my name, I gave the right to become the children of God. I know you are blessed. Kaya mo lahat dito, majority po sa atin tumanggap na ng kaligtasan. Tumanggap na yung living water na yon. Pero kami na sa atin dito hindi pa. Ngayon mo kung nakikita hindi pa. Siguro mga 2 o 3 ako.
Pwede po ba natin, can we bow our heads and close our eyes? All of us. Ipikit po natin ang ating mga mata. Bow our heads. Habang ang lahat po ay nakayuko at nakapikit, ikaw, kaibigan, na-encounter mo ang ating Panginoon ngayong bagay ito. Na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung meron ka pang pag-asa. Hindi mo alam kung pwede pang punuin yung kulang sa buhay mo. Yung hinahanap mong satisfaction. Ngayon, nakita mo na. Habang ang lahat po ay nakayuko at nakapikit. Sabi po ni Kristo, kung sino man ang tumanggap sa akin at maniwala sa aking pangalan, ay bibigyan ko siya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Jesus Christ, in John 14:6, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya nga ba ngayon, inaanyayahan ka ng Panginoon. Siya yung hahawak sa iyo papunta sa Diyos Ama. Itatago niya yung mga kasalanan. Babaguhin ka niya. Hindi ka lamang niya ililigtas. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapigil, kung sino man po dito, na nais tumanggap ng living water na ito, you can do it right now. You just raise your right hand. Nakikita ka ng Diyos kapatid. Huwag kang mahihiya. This is not joining a religion. This is not joining the Servants of Christ ministry. When you raise your hand, this is joining the family of God. This is having a born-again relationship with the Lord. A deep relationship with God. Sige po, bibigyan ko po kayo ng ilang pasigan. Just raise your right hand. Kung hindi pa po nakakalatanggap ng living water. I will pray for you. I will pray for you. This will be the greatest challenge na pwede mong hangarin sa buhay mo. Where God is challenging you to raise your hand and tell God, yes, Lord, I need you. Yes, Lord, I need your living water to quench my thirst and hunger for you, to satisfy my longings in life. Meron po bang gustong tumanggap ito ngayong bagay? I know of you here. Baka nahihiya lamang kayo, brothers and sisters. Wala kayong gagawin. Just receive the Lord today. Malay po natin, bukas dumating na yung Panginoon. At nakatanggap kayo ngayon. God will receive you as His own child. If you will receive Him today, sino po ba? Meron po ba magtataas ng kamay? Don't lose this chance, mga kapatid. Don't lose this opportunity. You can stand here beside me. I will pray for you. Sige po. Tayo po tayo dito. Sige, I will pray for you. Si Brother Ariel din, siguro gusto na iyan. Sige, Brother Ariel. Come, pag-pray kita. Sige po. Sige po na yun. Sige po. Sister. Sige po. God loves you. God loves you. God cares for you. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Okay. Here it was our incident. Salamat po Diyos. Salamat po sa mga kaluluwang nandito na natagpuan po nila ang buhay na tubig
napapawi sa kanilang kalungkutan, sa kanilang kaguntungan, sa kanilang kauhawan. This living water that they will be accepting will quench their thirst, Lord. Salamat po sa buhay ng mga taong nandito ngayon. And I know for a fact, Lord, na hindi sila nandito, hindi sila pumunta rito by accident. Like the Samaritan woman, kinatagpo mo sila, gumanit ka ng mga tao para sila ay dalhin dito at makatagpo. Kayo po na sumpo ng buhay ngayong umaga nito. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa araw nito. At kami ay pinili mo. Pinili mo para tumanggap sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayong araw nito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Patawarin po ako sa anumang kasalanang aking ginawa sa mula't mula pa. Pasukin mo ang aking puso. At buhat sa araw na ito, ikaw na po ang magmaniobra sa akin. Ikaw ang maging Panginoon ko at hari ng aking buhay. At pagbuhat sa araw na ito, linisin mo po ako. Alisin mo po ang anumang mga bagay na hindi ko kayang gawin. Patawarin mo po ako at gawin mo po akong karapat-dapat sa iyo. Salamat po ang Diyos. Salamat dito sa panibagong buhay na kaloob mo. Na ngayon, alam ko na isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, kapasalamatan at kalulutian sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Lapanatan po. Di ba parang po na tayo condition. Condition po. Condition. Hallelujah. So, the Bible says, Jesus Christ said, look, isa lang daw o dalawa yung nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. Buong kalalo, buong anghel daw sa langit ay nagbubuli. Hindi lang po isa yung tumayo dito at tumanggap. There are 5 or 6. Not only the angels rejoice, but all the brothers and sisters here rejoice because you are now a new child of God. Palapakan po natin sila. Your name is healing. Your
is power, your name is healing, your name is power. Forever is strong, shine through the shadows, burn like a fire. Praise the Lord. Ako natandaan ko na tinanggap ko si Lord sa buhay ko. Kailangan tandaan po natin sino yung tumanggap kanina? Okay, September 14, 2025. Ako tinandaan ko sa akin, kaya nakalimutan ko yung date. Tumanggap ako kay Lord noong November 2011. Bago yung ipinanganak ng bunso ko. That time, tinanggap ko si Lord, doon na ako nabigyan ng pagpapala ni Lord, ang klaseng pagpapala ni Lord. Naggalaan sa puso ko, kapayapaan sa puso ko. Ayan, nanilaw ako ni Lord, nabinigyan niya ako ng kahabagan sa buhay ko. Ayan. So, tandaan po natin yung mga tumanggap yung date yan, napaka-important yun. At saka alam nyo, bihira lang magpatanggap si pastor sa ganyang mga sitwasyon. Kapag nagpatanggap po siya, i-grab natin at maging sensitive po tayo sa mga mensahe na pinapalala ni Lord sa pastor natin. Kapag ganyan po, talagang mahal na mahal kayo ni Lord. Kamukha ni Samaritan kanina, sabi nga ni pastor, kung alam mo lang, sabi ni Lord sa babae, kung alam mo lang na tinitignan kita, kung alam mo lang ang hirap na pinagdadaanan mo, kung alam mo lang na nandyan lang ako para sa iyo. Diba, napakasarap isipin na meron tayong Diyos na ganito at napaka-blessed ni Samaritan. Isipin nyo, harap-harapan, nakita niya si Lord. Diba? Tayo, mas blessed tayo kasi di naman dati siya nakikita, pero meron tayong faith na kahit hindi natin siya nakikita, na tunay at buhay ang ating Panginoon sa atin. Ano si Jar sa buhay natin, sabi nga ng pastor kanina? Si Jar, yung topic ko po kayo kahapon is pag-report sa ating Panginoon. Pwede yan maging trabaho natin, pwede yan mga pamilya natin, relasyon, ayan. Yung pwede maging sagabal sa buhay natin. Ano ginawa ni girl? Ayan, pinitawan niya yun. At sumunod siya kay Kristo. At sinabi sa mga tao na ito yung si Lord na makakapagbigay buhay sa atin. Living water, diba? Living water na nananalitay sa atin mga katawan, sa ating dugo, na nagpapahil ng mga sakit natin, na nabibigyan ng kalunasan, na nabibigyan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. The one thing important, the living God, yun yung kaligtasan sa ating kaluluwa. Diba? So, praise the Lord po sa mensahe today ng ating Panginoon. Sabi nga yung pastor kanina, pagbulay-bulayan natin, pag-uwi natin sa bahay natin, na panibagong kaalaman na naman ang binigay sa atin ng Panginoon, panibagong pag-asa na hawakan na naman natin sa pagkaharap natin dito sa mundong magulo. Diba? Napakaganda at napakagwapo, kapatid. Bakit? Kasi nandiyan na si Kristo sa puso nyo. Hindi na natin makikita yung stress sa buhay nyo. Kasi si Kristo na yung nagpupuno ng mga pagkukulang na vacuum na bukas na meron tayo. No, si Lord na yung nagpupuno. At yun yung pinagmamalaki ko. Yun yung sinisigaw ko kay Lord. Ito yung sinasayaw ko kay Lord. Ito yung mga paghihirap ko sa paglilingkod ko kay Lord. Tinataas ko siya kasi siya yung pinaka-the best. Siya yung tunay na Diyos na ating tinatagpinig every now and then. Diba? So, napakasarap, diba? Wala akong kopya. Nabigla lang ako sa salinong kong mabait. Diba? So, praise the Lord, napakabuti ng ating Panginoon talaga. Nalamin po natin ang mensahe at kaligtasan ng ating Panginoon na libre, na hindi binabayaran. At ito yung magmahal sa ating buhay. At tayo din po ang mag-benefits nito. Nalilitaw ito, na hindi ito akalain, lilitaw at lilitaw ito, na magiging magaan para sa atin at magiging kapurihan sa ating Panginoon. Tayo po tumayo para sa ating muling panalangin. Tulad po sinabi ni Pastor, kapag tayo nananalangin ating pinukit at ating mga mata, o ating katahimikan sa kaisipan ng puso. Ayan, ating pinakit ang ating espiritu sa espiritu ng ating Panginoon.
Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, na pinakasalamatan, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Muli, meron naman pong mga kapatid na tumanggap sa inyo, Lord God, na pinapagkilala sa inyo na Lord and Savior ng kanilang buhay, na meron na silang malalim na relasyon patungo sa inyo, na meron na po silang bagong espiritu na pinag-over niyo po sa kanila na magse-celebrate po kami today, Panginoon, na sa panibagong mga kaluluwa na papunta sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na lahat po kami na tumanggap sa inyo, Lord, ay manatili, Panginoon, na may kauhawan sa inyong mga salita, Panginoon, na may kauhawan sa buhay na walang hanggan, na may kauhawan na hanapin ang tunay na pagmamahal sa inyo, na may kauhawan na mas mapailalim pa ang relasyon namin sa inyo hanggang sa inyong muli pagdating sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Nagpatuloy niyo po kami kinakawaan, Panginoon. Nagpatuloy na pinagpilaya, Panginoon. Nagpatuloy na dinaranas namin, Panginoon, na walang pagsiglak ang aming nagadakan, Panginoon. At kapayapaan ang nararamdaman namin. Kasi may Diyos kami, Panginoon, na sinasangalan na pawalang hanggang buhay, Panginoon. Ito'y dadalhin namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin nandito, Lord God, na gabayin niyo po sila sa kanilang pag-uwi, Panginoon, sa pansamantala namin pag-iiwalay, Panginoon. Pero din po ang aming pastor na patuloy niyo po pinibless, Lord God, mula sa kanyang ulong ng kalampakan hanggang sa kanyang pang-spiritual na buhay, hanggang sa kanyang kaluluwa, Lord God, na kanyang surrender na ang kanyang buhay. Pauliyo, Panginoon, para maglikod kaya kayo, para na kanya po asyeran sa tayo, para papunta kayo po adalang tupa na ligaw, na idalahan po kayo yung pangalan. I-bless niyo po ikaya aming pastor, Panginoon, ang karunungan pa, Panginoon, at wisdom, knowledge, anointing, Panginoon, empowering na kinakailangan, Panginoon, at malakas sa pangangatawa ng pag-iisip, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming brother Kitty, brother Ben, kanyang buong pamilya, Panginoon, at ang mga worship team na patuloy na nagpupuri sa inyo, Panginoon, bigyan niyo po sila ng mga pusilak ng puso at panibagong puso. Muli, sa inyo lamang po lang nakapulit na pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Yesus Kristo. Amen. Hallelujah! Parang nanahimik po tayo. Kata ko ba? Okay. Ibigay natin yung todo para sa aming Panginoon. Sayaw, mga galak. Ikanta. Hallelujah.
God bless everyone. See you next Sunday po. Pagpalain po ang